Nananatiling solid ang suporta ng mayorya ng Kamara sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinasinungalingan din ng House Party Leader sa mga akusasyon ni dating Representative Zaldico. Si Melales Mora sa report. Sama-samang humarap ang mga leader ng iba't ibang partido sa Kamara para ipagtanggol sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez laban sa mga naging akusasyon ni dating House Committee on Appropriations Chair Zaldico. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno na siya ring chairperson ng National Unity Party, nananatiling solid ang mayorya ng Kamara sa pagsuporta sa administrasyon. Hindi rin naman daw kasi kapani-paniwala ang mga pahayag ni Ko, lalo na ang sinabi nito ukol sa umano'y banta sa kanyang buhay. Everybody knows naman that he worked very closely with Speaker Romualdez, para yung mga sinasabi niya ngayon na sinabihan siya na pababaril siya, na sinabihan siyang ganito, ganyan. Parang ako, personally, hindi ako naniniwala. For him to accuse anybody at this point in time, I think is very presumptuous. Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito. Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Siya yung umiiwas ng mga tanong. We have to take all of this with a grain of salt. He's not credible. Period. Mariinding pinuna ng mga kongresista ang sinabi ni Ko na wala umano siyang natanggap na kickback mula sa mga manumaliang proyekto. Sa halip na magpakalat ng akusasyon, dapat ay umuwi na lang daw si Ko at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Kung gusto niyang patunayan yan, kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. It's so hard to argue with somebody who is talking crazy. Wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan nanggaling yung mga eroplano? Saan nanggaling yung mga helicopter? Yung mga bahay niya sa Europe at kung saan-saan? To me, it's clearly preposterous to say that you have not gained anything from that kind of transaction when in fact your asset speaks of the exact opposite of what you're claiming to be, no? Si Romualdez naman, una na ring iginiit na malinis ang kanyang konsensya. Naniniwala raw siyang maayos at patas na tutugunan ng ICI, DOJ at Ombudsman ang issue at handa pa rin naman daw siyang makipagtulungan sa kanilang investigasyon para manaig ang katotohanan. Sa ngayon, paalala naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa publiko, hindi dapat ituring na bayani o biktima si Ko. Malinaw na isa siya sa mga key players dito kasi Committee on Appropriations Chair at pinag-uusapan natin budget. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.